nila. Isipin mo, ikot mo yung kalye. Tingnan mo ito. Ikot mo ito. Ayan, yan sir. Napapangitan pa kayo sa bansang ganito? Hindi, napakaganda nga sir. Hindi nga, kaya nga. Naghahanap pa kayo ng problema sa bansang napakaayos, napakadisiplinado ng tao. Walang nawawalang bagay dahil hindi sila marunong magnakaw. So hahanapan pa rin natin ng pangit. Alam mo, maintindihan ko kung nasa bansa tayo na maraming human rights violation. Sana lang ang appeal ko sa mga OFW sa atin na maganda naman ang buhay. Matuto tayo magpasalamat sa Diyos na kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na tumira, magtrabaho sa isang bansa na napaka-malaking binibigay na halaga sa pagiging pantay-pantay, sa equal opportunities, kumita ng maganda, at respeto sa ating mga karapatan. At what else are you going to ask for in a country like Japan? Yan, oye. Yan kasama ko si Sir Arnel Ignacio. Nag-guest sila sa Independence Day dito sa Japan. At ito ay katabi ko ngayon. Kakamustahin natin si Sir. Kamusta naman po ang papunta nyo rito sa Japan, Sir? Dito naman sa Japan, wala naman tayo talaga na-encuentro dito talaga na kapareho ng mga na-encuentro natin, mga suliranin ng mga OFWs natin sa ibang parte ng mundo, ano? Kaya dito lagi ang pinapayo ko, lalo na doon sa mga permanent residents dito. Mag-inventaryo tayo ng mga blessings natin. Napakaswerte ninyo na nandito kayo sa bansa na napakapatas, napakaganda, napakaayos. Yung mga problema ng OFW dito, ibigay niyo sa amin. Ibigay niyo sa amin. Kami na ang bahala dyan. Kasi ang pakiusap ko lang kasi kapag may gumigit na, pagkatapos maaring lihis ang maituro, mapapahamak pa yung OFW. So, mas maganda po sa mga OFW, mag-direct na po talaga agad sa OWA, hindi po sa kanino na magtanong, para hindi na po pag ganun-ganun po. Tama na, kasi napakadali namang kontakin ng OWA eh. Lahat naman ng paraan, meron tayong Facebook, WhatsApp, Viber, and all. Meron pang hotline na 24 oras. And yung dalawang ating opisina rito, meron sa Osaka, meron sa Tokyo. Andiyan si Well of Pinan, andiyan si Well of Nico. And ako yun lang. Again, huwag natin kakalimutan lagi na pasalamat for the great opportunity na you're enjoying dahil nandito kayo sa bansa ng Japan. Dahil nung araw, nagtrabaho rin ako rito eh. At napakaganda ng... Siyempre, dadanas ka rin siyempre ng mga challenges. Pero ako kasi yung pagkatao ko, hindi ako mahilig tumambay sa problema. Ayoko ng mga ganun eh. Kailangan eh. Kontra-asenso yun eh. Yun lang din, mga Pilipino, meron tayong bagong Pilipinas. Wala pong bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Baguhin na po natin yan. Lagi tayo naghahanap ng kung ano yung problema. Napakaraming mas magagandang bagay na ilagay natin sa isip natin, sa puso natin. Kasi kapag ikaw puro problema ang tinopokus mo, lalapitan ka niyan. Diba? So, sikap lang tayo. And OWA, DMW at DFA, nandito yan. Hindi kayo pababayaan yan. Basta sa amin lang kayo didiretso. Lalapit. Ngayon, marami rin yung mga organisasyon dito. Nabigyan pa nga natin ng parangal yung iba, no? Maganda naman yung kanilang mga ginagawa. Dinidiretso na sa amin. Mga kaibigan ko rito, si Jenna, si Luisa. Hindi yan nag-a-attempt na magbigay ng solusyon, pupunta. Idadaling kayo niya sa amin. Dahil yun ang aking hinihiling. Kanina po ba ay mayroon po tayong na-awarda ng mga OFW? Kahapon. Nakasama ko ang ating Consul General Mauricio. Meron tayong mga nakaka-touch nga dahil meron siyang mga binigyan ng recognition ng mga yung iba Japanese, yung iba Filipino na napakaganda ng mga contribution sa ating community rito. So again, meron tayong bagong Pilipinas ngayon na campaign. Walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. So marami rin tayong kailangang baguhin. Araw ng kalayaan ngayon, tayo naman ay malaya na. Ang nagkukulong na lang sa atin ang ating mga lumang ugali na lagi tayo naghahanap ng problema, naghahanap ng pangit na mangyayari at lagi na lang nag-iisip kung ano ang ating makukuha. Dito sa bansa kung saan kayo naroon, ang isipin na natin kung ano yung makukontribute natin within the bounds of what is right. Hindi yung kailangan mag-align tayo, katulad kami, nagwe-welfare.
mag-align kayo sa amin para hindi kayo maligaw at hindi natin, yung tutulungan natin, hindi maligaw. Walang pinagkaiba yan sa nalulunod at ikaw ay sumagip hindi ka naman marunong lumakoy. Naks, ang galing talaga ni Sir. Ayan mga kababayan, napakinggan po natin ang sinabi ni Sir at talaga na nagpapasalamat kami dito dahil may time pa po kayo talaga na kahit gaano kayo ka-busy ay nabibisita nyo pa rin po ang Japan at hindi lang Japan, iba't iba pang bansa. Kaya talaga naman Sir, nagpapasalamat kami ng marami dahil merong isang katulad ninyo na handa talagang tumulong sa ating mga kababayan. Yun lang po. Naman, masaya akong ginagawa yon kasi yung organisasyon naman ng OWA is already a well-oiled machinery and we have the financial muscle to flex to respond to your needs. Kaya ako talaga, ang gusto ko mag-concentrate kami na sagutin yung mga pangailangan nyo. At yung mga iba naman na nagkakaroon ng puso na tumulong, ang aking advice, aralin mabuti kung paano. Kasi hindi porke naramdaman mo matulungin ka, sisigi ka na kasi baka mamaya mali yung magawa mo eh. Kasi very technical ito eh. Oo nga po. Very technical. Kaya nga po kanina Sir, sinabi nyo kanina na kung mayroong maganda na project para sa mga OFW, handa naman daw talaga sila na basta sumuporta. Isubmit nyo muna sa amin. Wag lang tayo nung parang bara-bara na tulad dito, may mga nabalitaan ako na nagpapahanap ng trabaho sa kanila, no? Okay na, siguro itulungan, pero kasi kailangan yung mga technical requirements. Alam nila eh, kasi baka mamaya mapahamak yung mapahamak. Mali-mali mga papel, mga ganito. Dalhin nyo yan sa MWO nyo rito para nakakasiguro kayo na yung inyong status dito ay very well supported ng tamang dokumento. Mahirap yung hula-hula. Para walang bolilyaso. Yes. So, yun lang naman ang pinaka-point ni Sir. Talagang kailangan lahat ay legit, legal, para hindi masakit sa ulo kasi ng mga kanina, OWA. mayroong mga nabalabo sa akin, hindi raw nila alam sasagot. Sinabi ko nga, paano nyo malalaman sasagot? Hindi na ba kayo taga-OWA, hindi kayo taga-DMW, hindi rin kayo taga-DFA. So, anong dapat yung gawin? Dali nyo sa amin. Ayun. So, wag yung haka-haka. Huwag haka-haka. Kasi kawawa yung matuturuan nyo ng mali. Maligaw pa, ano Sir? Maliligaw. At kadalasan naman din, yung mga lalo na yung mga trainees na nagpupunta rito, dumaan naman yun sa legitimate at tamang proseso. Ay, Sir, nabanggit niyo yung training. Meron po naging problem dito na nagkaroon ng problem. Ano po ang nangyari doon? Anong problem? Yung parang pumatay yung mga Pilipino, gano'n. Ito naman, iba na ba yun? Ang layo naman, krimen naman yun. Krimen eh, so hindi pala sa krimen tayo, no? Naliligaw tayo, Sir? Parang ngayon naliligaw na rin po tayo ngayon, Sir. Gaya nun, isang kaso lang naman yun. Bakit yun ang ipag-defy nyo sa dami na magaganda nangyayari dito? Yan po yung sinasabi ko. Yun. Sa dami ng gandang mangyayari yan. Yung mga problema ang nakikita. Yan, Pilipino yan. Kaya tayo mailap ang pag-asenso. Ayun. Kasi imbis na, ewan ko bakit parang hindi ba natin alam mo? Okay, may point doon si Sir. Doon tayo tumutok sa mga positive, hindi doon sa mga negative natin na nakikita. Hindi ko nga rin maintindihan bakit yan ba na, masaya din. Wala naman masaya doon, Ano Sir. meron bang benepisyo sa atin? Wala. Sausaw ka ng sausaw. May nag-aasikaso na naman. Ayun. So, ibig sabihin, kung wala kang may tutulong, ay huwag ka na sumangsawa na, Sir. Ganun lang yun eh. Kasi hindi mo rin alam ang gagawin. Kami alam namin ang gagawin. So, ayun. So, maraming salamat at naiparating na ni Sir ang gustong malaman na sa ating mga kababayan, lalo na at walang alam. Isa na rin ako, Sir, na walang alam. wala kundi mag-vlog lang ng oye, yes, Sir. So, maraming salamat po sa time. Ayan. Tutulong ko lang itong ating ko sa time. Kami po ay naliligaw. Yun ang totoo. Hindi namin alam kung paano uuwi. Diba? Napaka-prangka ni Sir. Ano na? Alisin po tayo. Maraming salamat po. Interview ko kay Sir. Nawawala na kami din eh. Ano? Nasaan ba? Nagtataksi pala tayo. Pinagtataksi, iniwanan tayo? Oo, iniwan tayo. Siya.